We are Brostuff! So, this is our first movie review. At ang i-review namin ay yung movie na... That Thing Called Tadhana. Yeah, That Thing Called Tadhana. Actually, kakapanood lang namin dalawa ni Hen-chan and a couple of friends. Hindi sumama si Jim. Sad mo? Sad. There might be some minor spoilers. Or... Wait, summary. Talagang mayroong minor spoilers. Minor spoilers or hindi ko sure kung may spoilers. So, yeah. Kayo na mag-judge. Kayo na mag-judge. Summary ng That Thing Called Tadhana. There's a girl na nasa Rome. Tapos, na-meet niya yung guy. Nag-offer sa kanya ng help yung guy kasi... Hindi daw siya manyakis. Kasi puno yung bag niya. So, baggage. Yun, nagbabawas siya ng mga gamit, tapos may guy na dumating, tapos, ayun, nagkakilala sila from there, tapos yung girl heartbroken, tapos nag-shit out siya, tapos, nag-decide yung guy na samahan siya, pareho kasi silang Filipino, and then, yun, tuloy-tuloy na yung pagsasama nila for a span of, ewan namin kung gaano katagal, pero magkasama sila more or less 3 days yun. More or less 3 days. Also at the film, magkasama sila. So, yeah, yun muna yung summary kasi marami ng spoilers. Wow. Yeah, dalawa lang talaga. Dalawa lang talaga. Puwera lang. Yeah, spoilers. Spoilers na yung iba eh. So, dalawa lang talaga. Kasi dalawa lang sila nag-uusap. And that's the movie. Hahatiin namin sa dalawa para makapag-decide kayo kung papanoorin nyo ba hindi. Sa pros, tsaka sa cons. The usual pros, yung positive, cons, yung negative. Depende nila kung gusto nyo yung cons yung positive, tapos pros yung negative. Oo, kung ganun kayo ka-stupid, ini-explain na nga namin sa inyo, pero whatever, do your thing. First pro nung movie is, yun nga, minimalist yung take nila. Unlike other Filipino romantic comedies na ngayon, itong That Thing Called Tadhana is, they tried na gumamit ng minimal setup plus minimal scenes. Kumbaga, umiikot lang yung story between two characters na nagko-converse lang. Tapos that makes yung yung core ng story dun sa pag-uusap nilang dalawa. Hindi na sila nagpaligoy-ligoy. Tapos number 2, dahil nga sa pag-uusap nila, yung character development is hindi pilit. Hindi sila gumagamit masyado ng mga scenes kung saan ipinapakita sa audience kung ano sila prior to their meeting. Kasi sinasabi na ng mga characters sa isa't isa na pagkukwentuhan na nila na yung about them. Kumbaga, it's an experience kung saan ipinapakita, parang pinaparamdam sa inyo ng pelikula na kasama kayo mismo dun sa conversation. Kasi parang yun nga natututo kayo dun sa characters as the story goes. So, hindi na nila kailangan magpaligoy-ligoy pa. Nagiging direct to the point sila. Another pro para sa akin is napaka-simple nung storya. Kumbaga, it's about two people na they met. Siguro, yun nga, dahil sa tadhana. Pero in a very unlikely manner. Tapos, nagawa nila ng paraan, hindi mag-exaggerate ng mga scenes para i-establish yung character and yung situation. It's realistic in a way na hindi sila nagpalabas ng mga dance and song numbers para lang ipakita yung feelings ng mga character. Walang cliche na kung saan may si boy ay hinahabol ng ex niya at parang alam niyo naman yung mga usual cliche sa romantic movies, na itong That Thing Called Tadhana is lumabas dun sa mga cliche. Though syempre may mga standards pa rin naman ng mga rom-com, pero ito nakikita ko na they're trying to make they're trying to be inspired by other formats of romantic comedies. Usually nakita ko sa western nga nila inadapt yung ganung style, katulad ng ng Before Sunrise, Before Sunset. Parang ganun din yung yung That Thing Called Tadhana. It's all about the conversation and the characters. Okay, so para sa akin yung pros, yung number 1 na nagustuhan ko talaga dun is yung kung paano nila ginamit yung location. So yung locations doon, Baguio, Sagada, Italy. Hindi namin sure kung Rome talaga yun. Pero pinapalabas na Rome siya, tapos naiya. Kasi normally sa mga iba pang mga movies ng Filipino, medyo alanganin yung parang bitin yung locations. Parang masabi lang na nandun sila, ayun na,
Sabi na may pwesto sila and hanggang dun lang, hindi sila nag-delve deeper do sa location na yun. For example, yung nasa Baguio sila, ginamit nila yung Baguio as a major plot device na nagpaganda lalo ng story. Number 2 na nagustuhan ko talaga do sa dating called Tadhana is yung katulad sabi ni Simon, yung napaka hindi cliched yung description nila ng Tadhana. Parang talagang by chance na very convenient na naglalaro sa inconvenience nilang dalawa. Parang ganun. And last na nagustuhan ko is similar kay Simon, yung storytelling. Kasi nag-focus talaga dahil nag-focus sila sa dalawang characters, yung development ng characters and development ng story is very, very, very clean. Ang linis talaga, sobra. As in, dito. Ito yung heart. Dito. So, yun naman, cons na. Yung mga negative aspect na napansin namin individually. Ang pinaka-ayoko dun sa that thing called Tadhana is acting sometimes. Kasi, though yung acting is polished, lalo na si Angelica Panganiban kasi parang meron siyang remote control na kaya niyang i-turn on at i-turn off yung pag-iyak niya, which is commendable. Love you. Ayun, okay yung acting niya, pero sometimes para silang nagbabasa ng script, yung delivery nila. Para nilang binabasa straight sa script. Lalo na yung lalaki, what's his name? Basta yung lalaking partner niya. I forgot, I'm sorry. Pero yun nga, na medyo binabasa nila yung script. Though, may mga brilliant moment kung saan mafe-feel mo yung gusto nilang i-convey na emotion sa inyo. Pero, most of the time, para nilang binabasa yung script. Tapos, number 2 na siguro ayoko is the conventions of the romantic comedy genre siguro. Which is, medyo mahirap siyang iwasan yung mga cliche. Kasi yun nga, katulad ng sabi namin, hindi siya cliche. Pero still, may cliche moments pa rin. Ayun, cliche moments is two people na seems unlikely na in terms of their characteristics, seems unlikely na magkagustuhan. Pero along the development process ng characters, ma-figure out nila na pareho silang may painful and dark past. Tapos, may mga corning scenes kung saan, spoiler ng onte, dun nasa si Angelica, nasa Baguio silang dalawa pala, tapos nag-stop over yung bus, tapos si Angelica nakatingin sa window, tapos si JM De Guzman bumaba, tapos meron siyang hawak na papel na nakasulat dun sa papel, kain tayo. Parang ganun. Very corny and cheesy, pero siguro... Pwede naman i-text. Oo, pwede ka naman pumunta dun sa loob na mas. Siguro, talaga, for romantic effect, pero I find myself... Try nga natin yun, kain tayo. Kain tayo, nasa papel. Ayun, medyo may mga ganong moments kung saan medyo cheesy and corny, pero what the hell, it's supposed to be about love, so you do stuff na romantic and cheesy and corny sometimes or most of the time, I don't know. May mga dialogue din sila na, again, na-compare namin to sa yung storytelling sa Before Sunrise and Sunset. Yung dialogues nila ay hindi kasing lalim, hindi kasing intelligent. Meron namang intelligence, may sense, pero hindi kasing intelligence ng intelligent. Hindi kasing intelligent ng Before Sunrise, Sunset, or yung trilogy na yun. Hindi siya ganong... I mean, puro lang siya about sa love. Walang other... Yeah, walang depth. Johnny Depp. Walang depth. So, siya? Just about their situation then and there. Parang, yung buong movie, they're talking about pain of love. How to be in love. How to move on. Other than that, wala na silang ibang pinag-usapan. So, I find it sometimes kinda dragging
na isang subject lang yung pinag-uusapan nila. I mean, come on, you're human beings. Hindi lang naman yun yung pwede mong pag-usapan as a normal human being. Marami kang pwedeng pag-usapan na world issues, tungkol sa politics. Maglagay kayo ng something Madami else. tayo ngayon. Madami tayo, di ba? Siyempre, na-establish na moving on yung isang character and the other character sa within sa pag-ibig. Pero maraming pwedeng pag-usapan para, you know, magkasama sila for 3 days eh. Tataka akong bakit hindi sila napagod eh. na yun lang yung pag-uusapan nila eh. Ayun, so sa akin, isa na talaga yung nakita kong sobrang major flaw niya, which is sobrang niyang kamukha yung 500 Days of Summer na film. Seryoso, kamukhang kamukha talaga. Baka Peter Pan. In my perspective kasi ganun din eh. Boy meets girl, girl meets boy. This is not a love story in per se. Basta malalaman niyo kung bakit. Kasi pag dinivulge ko pa yung information, spoiler na yun eh. Ayun, acting, medyo okay, Angelica Panganiban. Doon ako sa lalaki, medyo nag-alangan. Kasi, sige, yun na lang muna for now. So yeah, to summarize, that thing called Tadhana is a movie na, well, it's okay. Para sa amin, it's okay. Tinamaan naman kami, as in, so, may mga moments na nakakatawa. Kami lang yata ngayon tumatawa sa sinehan, pero may mga moments na nakakatawa, nakakilig. It serves its purpose. Pero if you're looking for something brilliant, hindi namin siya matatawag na brilliant, entertaining. Yes, may conventions pa rin na kung saan corny, cheesy. Siguro kasi may part 2 daw eh, kaya medyo bitin. Tsaka yun nga, the acting could be better. Pero for what it is, I think it's good. It's good enough na hindi siya katulad ng ibang romantic comedies of the past 10 years. Alam mo na yung mangyayari kasi ito, marami din silang binago na yun nga, na sa structure ng romantic comedies. Yeah, so our rating dito sa that thing called Tadhana is 8.5 malalanding kabataan out of 10. Unconventional. For a Filipino setting ng rom-com. Kung gusto nyo kaming tuligsain sa review namin, post namin sa inyo Instagram and Facebook namin, you should follow us. We'll follow back, don't worry. So, yun yung review namin. We hope you guys enjoy and like nyo. So, yeah, see you guys soon. Peace out.